Habang nakaupo sa waiting shed sa loob ng eskwelahan ay pilit nilalabanan ni Eric ang pagkalam ng kanyang sikmura. Araw iyon ng Biyernes at iyon na rin ang huling araw ng eksamen nila. Pero sa kasamaang palad ay wala pang huli ang kanyang ama sa pangingisda, kaya tanging kape lang ang naging agahan ng bata bago pumasok sa paaralan. Eric, ano ng subject ang nire-review mo? Nilingon ni Eric si Mercedes Antonio, ang nanay ng kaklase niyang si Miguel Antonio. Si Miguel ang mahigpit na katunggali ni Eric pagdating sa top 1 spot sa classroom. Pero dahil madalas na walang naipapasa ang mga proyekto ang bata, o di kaya ay absent dahil kailangang rumakit para may pambili ng pagkain, ay lumalagapak ang kanyang pwesto sa top 9 o top 10. Math na po tita ang nire-review ko. Bakit po? Tanong ng bata sa ginang. Nakita ni Eric kung paano sinulyapan ni Mercedes ang kanyang ulo hanggang paa. Hindi nakatakas sa mata ng bata ang pandidiri sa mukha ng ginang nang makita ang mga bahid ng kamot at alikabok sa hita ng bata. Idagdag mo pa ang mahaba at maitim na kuko nito sa paa at ang uniforme nito na hindi mo malaman kung kulay puti ba o dirty white. Bakit math? Di ba science ang first subject na iti-take nyo? Tanong ng ginang. Naupo ito sa katapat na upuan ng bata. Tapos ko na po kasing reviewin kagabi yung science, tita. Tumango ang ginang sa sagot ni Eric. Ganun ba? Nako Eric, alam mo ba, masama kasi ang pakiramdam ni Miguel kagabi kaya sa tingin ko ay hindi siya nakapag-review ng maayos sa science. Di ba seatmate naman kayo? Pwede bang wag mo masyadong ilayo yung upuan mo mamaya sa kanya? Tanong ni Mercedes. Nakita ng babae ang pag-aalinlangan sa mata ni Eric, kaya mabilis siyang naglabas ng hamburger galing sa school canteen at isang juice. Mabilis na kumalat ang amoy ng pagkain galing sa bag ng ginang, kaya mas lalong kumalam ang sikmura ng bata. Ito Eric o pagkain. Alam ko kasi na hindi ka pa nag-aagahan para may energy ka mag-take ng exam mamaya. Pero huwag mong iisipin na suhol ito ha. Napansin ni Mercedes na nag-aalangan ang bata na abutin ang pagkaing binibigay niya. Kaya mabilis na itong nilagay sa kamay ni Eric para hindi na ito makatanggi. Eksakto naman na nagbukas ng pintuan ang guro ng mga bata na siyang hudyat para pumasok na sila. Basta Eric ha, yung favor ko sa'yo. Huwag mong masyadong ilayo yung upuan mo kay Miguel. Promise, next time mas marami pa akong pagkain na bibigay sa'yo. Sabi ng ginang bago nito hinayaan ang bata na tumakbo papasok sa silid. Hindi nakatakas sa mata ni Ma'am Crystal Bernabe ang pag-uusap sa pagitan ni Mercedes at Eric. May hinala ang guro kung ano ang sinabi ng ginang sa bata, lalo pa at araw ng eksamen ngayon. Pero nang masulyapan ng guro kung paanong sunod-sunod na kinagatan ni Eric ang pagkain na binigay sa kanya ng ginang, ay hindi na nakaangal pa si Ma'am Crystal. Alam niya ang estado ng buhay ng pamilya ni Eric. At alam niya rin na madalas na pumasok na walang laman ang tiyan at walang pangmeryenda ang bata. At kung ito ang paraan para makakain si Eric ay mas pipiliin na lang ng guro na magpanggap na hindi niya nakikita kung paano madalas na mangopya ang top 1 ng klase na si Miguel sa top 10 ng klase na si Eric. After all, bata pa si Eric. At alam ni Ma'am Crystal na mas mahalaga sa bata na merong makain kaysa manguna sa klase. So, paano ba yan, Madam Mercedes? E di, ikaw na naman ang taya sa merienda ng klase ngayong araw. Hirit ng isang magulang kay Mercedes na agad namang sinundan ng pagsang-ayon ng iba pang mga magulang. Ngumisi ng malawak si Mercedes. Walang problema. Ano lang ba naman yung gagastusin ko kumpara sa panibagong parangal na nakuha ng anak ko, di ba? Mayabang na sagot ng ginang. Agad nagpalakpakan ang lahat ng nakarinig sa sinabi nito. Araw iyon ng bigayan ng card. Sa araw din na yon inannounce ang top o honor ng mga bata. At gaya ng inaasahan ng lahat ay muli na namang nakamit ni Miguel ang pinakamataas na honor sa klase. Ngumiti si Ma'am Crystal. Galante kasi na parent si Mercedes kaya tuwing manlilibre ito ay alam ng guro na talagang mapupusog ang mga estudyante niya. Maliban kay Eric ay marami pang estudyante niya ang hikahos sa buhay. Marami sa kanila ang pumapasok na hindi maayos ang uniforme na suot,
walang maayos na gamit pang-aral o di kaya ay walang makain. Nililibang na lang ng mga bata ang sarili nila sa pamamagitan ng paglalaro para makalimutan ang gutom. Pero sa araw na iyon, ang mga bata ay magiging pantay-pantay dahil lahat sila ay pare-parehong makakakain ng masarap na pagkain. Natigil lang sa pagkwekwentuhan ang mga magulang nang biglang pumasok si Eric. Bandang 10:00 na ng umaga ng oras na iyon. 7:00 ang karaniwang oras ng pasok ng mga bata. Basang-basa ng pawis ang buong katawan ni Eric at nangangamoy din ng init at alikabok na kumapit sa katawan niya. "O Eric, bakit ngayon ka lang? 'Di ba ay 7 AM ang pasok ninyo?" Tanong ng isang magulang kay Eric. Nahihiyang tumingin ang bata sa kanyang guro. "Sorry po, Ma'am Crystal. Naghanap pa kasi ako ng kalakal kaninang umaga. May sakit po kasi ang nanay ko at kailangan ko ng pera pambili ng kanyang gamot," sabi ni Eric. Mabilis siyang nilapitan ng guro. "Halika at punasan natin ang likod mo. Basang-basa ka ng pawis, baka mamaya ay matuyuan ka tapos ikaw naman ang magkasakit," sabi ni Ma'am Crystal sa bata. Agad siyang kumuha ng ekstrang bimpo sa cabinet niya saka pinunasan ang likod ng bata. Sinadya ng guro na maglagay ng mga bimpo sa cabinet dahil madalas ay nakakalimot ang mga estudyante niya sa tamang kalinisan at madalas ay kailangan niyang paalalahanan ang mga ito. Pinasadahan ni Mercedes ng tingin ang madungis na bata habang pinupunasan ito ng guro. "Bakit ka naman hinahayaan ng nanay mo na pumasok na ganyan ang itsura mo, Eric? Akala ba niya ay sa bukid ka nag-aaral?" Mapangutyang tanong ng ginang. Bahagyang natigilan si Ma'am Crystal sa tanong ng ginang. Alam niyang masakit para sa batang si Eric ang mga ganoong uri ng tanong. "Nadumihan lang kaninang nagkakalakal ako, tita. Pero malinis po itong damit ko, nalabahan na po ito," sagot ng bata. Sinulyapan ni Mercedes ang mga mantsa sa damit ng bata. "Nalabahan na pala yan, silagay na yan. So, paano yon? Sinong kukuha ng awards mo dito sa school?" Tanong pa muli nito. Umiling ang bata. "Ako na lang po. Ipapakita ko mamaya kay nanay pag uwi ko." Tumango ang ginang. "Eric, pag naabot mo ng award mo, ipaalala mo din yung mga school fees o projects na hindi nyo pa nababayaran. Patapos na ang homeroom project, napakinabangan mo na rin yung homeroom project, tapos hindi ka pa rin nagbabayad." Malungkot na tumango ang bata. Nakaramdam naman agad ng pagkaawa si Ma'am Crystal para sa bata. Alam niyang hindi madali para dito na maghanap buhay para sa pampagamot ng ina at ngayon ay dumadagdag pa ang bayarin sa paaralan. Agad ding napawi ang lungkot sa mata ng bata nang dumating ang pananghalian na pa-blowout ni Mercedes. Bumungad ang dalawang canteen staff na may bit-bit ng mga naka-styro na pananghalian kaya mabilis na nagkagulo ang mga bata. Tig-2 fried chicken, 1 cup ng kanin at 1 kiat-kiat na prutas ang laman ng bawat isang styro. Nakataas ang noo ni Mercedes habang pinapanood ang mga bata na pagkaguluhan ng pagkain na pa-blowout ng kanyang anak na si Miguel. Pero hindi na lang yun pinansin ni Ma'am Crystal. Alam niyang kung patalinuhan lang ay matatalo si Miguel. Pero hindi lang kasi yun ang batayan sa paaralan. Basta ang mahalaga ng oras na iyon ay ang kasiyahan ng mga bata sa simpleng pagkain na inihanda para sa kanila. At iyon din ang hangad ng guro. Para sa kanya, kung masaya ang mga bata, ay masaya na rin siya para sa mga ito. Aktibo ang buong klase para sa panghapon nilang klase. Bukod kasi sa pananghalian ay bumili pa ng tig-isang biskwit at juice si Mercedes para sa mga ito. "Eric, pwede bang magpaiwan ka muna? May sasabihin lang ako sa'yo," sabi ng guro sa bata pagkatapos maglinis ng buong klase ng classroom nila. Bumalatay ang takot sa ekspresyon ni Eric. "Bakit po, ma'am? May kasalanan po ba ako?" Magalang na tanong ng bata sa guro nang makaalis na lahat ng kaklase nito. "Sa susunod ay ayaw na kitang makita na sobrang maliit na papasok dito sa school, Eric. Pinagbigyan lang kita ngayong araw dahil alam kong may sakit ang mama mo." Tumango ang bata. "Pasensya na po kayo, ma'am. Wala kasi akong pera pambili ng gamot ni nanay." Nakayuko na sabi ni Eric. Hindi siya makatingin kay Ma'am Crystal dahil sa labis na kahihiyan na nararamdaman niya sa guro. "Naiintindihan ko yon, Eric. Pero hindi mo obligasyon na maghanap buhay para sa magulang mo. Bata ka.
Ang dapat mong intindihin ay ang pag-aaral at paglalaro. Nasaan ba ang papa mo? Dapat siya ang naghahanap ng paraan para magkaroon ng gamot ang nanay mo. Malumanay na sabi ng guro. Uminom kasi sila kagabi ng mga kaibigan niya, ma'am, kaya may hangover po siya kanina. Sabi niya masakit daw ang ulo niya kaya hindi muna siya papasok sa trabaho, sabi ng bata. Napabuntong hininga si Ma'am Crystal. Nakaramdam siya ng awa para sa kanyang estudyante. Okay, sige. Pagbibigyan muna kita ngayon. Pero Eric, ayaw ko nang maulit ito, okay? Sayang ang potensyal mo. Lalo nasa top ka pa naman kaya dapat consistent ka sa pagpasok palagi, sagot ng guro. Okay lang yun, ma'am. Top 10 lang naman ako. Hindi naman pumataas yung honor ko, sabi ng bata. Pero umiling ang guro. Hindi mahalaga dito kung anong top mo. Ang mahalaga ay nasa top ka at mas mahalaga na natututo ka. Kasi minsan lang ang lessons, Eric. Hindi mo na mababalikan kaya sayang naman kung may absences ka sa klase natin. Matalino kang bata kaya nakakapanghinayang kung may mga hindi ka natututunan. Tumango ang bata. Inabot ni Ma'am Crystal ang 3 styrofoam ng pagkain galing kay Mercedes kaninang tanghali. O ito, iuwi mo ito sa bahay nyo para meron kang pasalubong sa nanay mo. Nanlaki ang mata ng bata na makita ang pagkain na iniaabot ng guro. Salamat po, Ma'am Crystal. Meron na pong uulamin ng nanay at tatay ko. Masayang sagot ng bata. Pero umiling ang guro. Hindi para sa kanila ito, Eric. Para ito sa'yo. Pero dahil may sakit ang nanay mo, ay bibigyan mo siya. Eric, bata ka pa. Hindi mali. Bata ka. Hindi mo sila obligasyon. Sila ang may obligasyon na pakainin ka at maghanap buhay para makapag-aral ka. Dahil sila ang magulang mo. Sila ang nagdesisyon na dalhin ka sa mundong ito. Mabilis na nagtubig ang mga mata ni Eric. Matalino ka, kaya alam kong naiintindihan mo ko. Unahin mo ang pag-aaral mo para balang araw ay makakatakas ka sa ganyang sitwasyon. Huwag kang mag-absent, okay? Tumango ang bata. Kumain ka ng marami mamaya, okay? Para may energy ka bukas sa klase. Sige na, uwi ka na. Pinagmasdan ni Ma'am Crystal kung paano isinukbit ni Eric sa kanyang likod ang kanyang lumang bag. Ayon sa ibang naging guro ni Eric ay iyon na ang bag ng bata mula noong grade 4 ito. Napansin din ni Ma'am Crystal na nasira na ang strap ng bag. Itinali lang iyon ni Eric para hindi lubusang bumigay ang kanyang bag. Mabilis na tumalikod ang guro at saka kunwaring nag-ayos ng cabinet. Pero ang totoo ay naiiyak siya sa sitwasyon ng mga batang tulad ni Eric. Mga batang may pagpupursige sa buhay pero sadyang naghihikahos kaya hindi makalaban ng patas. Ang tanging magagawa na lang niya bilang guro ng mga ito ay turuan sila at magdasal na sana balang araw ay pumabor sa kanilang buhay at maabot nila ang kanilang mga pangarap. Lumipas pa ang mga araw. Lubos na nasiyahan ang gurong si Ma'am Crystal dahil nakita niya ang pagbabago sa performance ni Eric sa eskwelahan. Hindi na ito lumiliban sa klase at mas nakikisama na rin ito sa mga kaklase niya. Tuwing recess ay nakikita niyang nakikipaglaro ito sa ibang bata, hindi tulad dati na tahimik lang na nagbabasa ng libro sa loob ng silid. O Eric, saan ka galing? Bakit ang dami mong bitbit na pagkain? Tanong ni Ma'am Crystal sa kanya. Nakita niya kasing nagmamadaling maglakad ang bata sa kainitan habang bitbit ang ilang piraso ng biskwit, siopaw, juice at soft drinks. Inutusan ako nila Simon na bumili ng pagkain nila, ma'am, tapos bibigyan daw po nila ako. Sagot ng bata saka masayang lumapit sa mga kaklase. Pinanood ni Ma'am Crystal kung totoo ang bibigyan nila ng pagkain sa Eric at nawala naman ang pangamba sa puso ng guro nang makitang binigyan nga nila ang kaklase. Iniabot ni Simon ang isang piraso ng biskwit at ang nakasupot na juice kay Eric. Malaki ang ngiti ng bata na tumanggap sa mga pagkain. Maya-maya ay nag-apiran ang mga ito saka nagtawanan at nagpatuloy sa paglalaro. Napatigil lang sa pag-iisip si Ma'am Crystal nang pumasok si Ma'am Mika, ang math teacher ng advisory class niya. Ma'am Crystal, na-announce mo na ba sa mga bata ang tungkol sa quiz notebook nila? Kasi ako nag-announce na last week pa pero wala pa ring quiz notebook si Eric, sabi ni Ma'am Mika.
Mamaya ko palang i-announce, Ma'am Mika. Nag-start ka na ba magpa-quiz sa mga bata? Hayaan mo at kakausapin ko si Eric mamaya para malaman ko kung bakit wala pa rin siyang quiz notebook. Sagot naman ni Ma'am Crystal. Oo ma'am, last week pa ako nag-start magpa-quiz sa kanila. Nag-check nga ako ng mga lumang stocks at baka meron pang quiz notebook na pwedeng ibigay sa mga bata. Kawawa naman, baka wala na naman siyang pambili kaya wala pa rin siyang notebook hanggang ngayon. Sayang at halos perfect scores pa naman ng mga quizzes niya. Muli na namang nakaramdam ng awa ang guro sa kanyang estudyante. Kaya noong hapon na at naghahanda na ang lahat ng mga bata para umuwi ay muling sinabihan ni Ma'am Crystal si Eric na magpaiwan dahil may mahalaga siyang sasabihin dito. Bakit po ma'am? May nagawa po ba akong kasalanan? Tanong ni Eric. Mahahalata sa boses ng bata ang pangamba na baka meron siyang nagawa na hindi nagustuhan ng guro. Pero sa halip ay ngumiti ang guro sa bata. Wala Eric, huwag kang mag-alala dahil wala naman akong problema sa'yo dito sa school. Gusto lang kitang kausapin kasi naghahanap yung nanay ko na makakasama doon sa tindahan niya tuwing Sabado at Linggo. Simple lang naman ang mga gagawin. Tutulong ka lang maglinis, mag-ayos sa mga paninda o kaya ay magbariya. Magaling ka naman sa math, di ba? Nagliwanag ang buong mukha ng bata nang marinig ang sinabi ng kanyang guro. Opo ma'am, kayang-kaya ko po yung mga yon. Masayang sabi ng bata. O sige, aasahan kita bukas ha. Pumunta ka sa bahay tapos doon ka na lang ituturo sa'yo ang mga gagawin mo. At ganun nga ang nangyari. 6:00 pa lang ng umaga ay nakabihis na ang bata at handa na magtungo sa bahay ng kanyang guro. Bago siya umalis ay nagbilin pa sa kanya ang kanyang nanay ng tamang ugali kapag nasa bahay na siya ni Ma'am Crystal. Eric, huwag kang gagawa ng kalokohan kapag nandun sa bahay ng guro mo anak para hindi sila magsawa sa pagtulong sa'yo. Huwag ka rin mangungupit kahit piso. Naku anak, pera lang yan. Kayang-kaya mong kitain yan balang araw. Sabi ng nanay ni Eric. Opo nay, huwag po kayong mag-alala dahil hindi po ako mangunguha ng kahit ano. Sabi ng bata. Nang matapos maghanda ay agad na siyang pumunta sa bahay ni Ma'am Crystal. Eric? Aba ay napakaaga mo naman. 6:00 pa lang ng umaga tapos nandito ka na. Halika, tuloy ka. Sabi ng guro nang makita ang bata na nakangisi habang nag-aabang sa kanilang maliit na gate. Mas mainam ng maaga ako ma'am para marami pa ako matapos na trabaho. Sagot ng bata. Natawa naman ang guro. Ikaw talaga? Hindi naman marami ang trabaho na kailangan mong gawin dito. O siya, halika at mag-almusal ka muna. Sabi ni Ma'am Crystal. Naku, hindi na po ma'am. Nagkape na po ako sa bahay kanina. Kape? Dapat ay gatas ang iniinom ng mga batang kagaya mo. Halika at sabayan mo akong mag-almusal. Wala nang nagawa pa ang bata kundi pagbigyan ng kanyang guro. Dinala siya nito sa kusina at doon ay nadatnan nito ang isang matanda na nakasuot ng bulaklaki na duster. Ito na ba ang batang sinasabi mo sa aking Kristal? Aba, napakapogi naman pala, sabi ng matanda. Nahihiya namang ngumiti si Eric bago inabot ang kamay ng matanda para magmano. Ngumiti ang nanay ni Kristal. Kita mo nga at napakagalang pa. Halika, sabayan mo kaming mag-almusal ng ma'am mo, sabi ng matanda. Nahihiya man ay pinaunlakan ng bata ang mag-ina. Binigyan nila siya ng isang plato kung saan nakalagay ang 2 sunny side up na itlog, sinangag at isang baso ng may umuusok na gatas. Bagaman nahihiya ay hindi maitatanggi ni Eric na natakam siya sa pagkain na nasa kanyang harapan. Madalang lang siyang makapag-almusal ng maayos na pagkain kaya talagang sinulit na niya. Madalas kasi ay kape lang ang almusal nila sa kanilang bahay. Buong maghapon tuloy ay hindi maitago ng bata ang inosenteng ngiti sa kanyang muka. Sa wakas, sa murang edad ay meron na siyang simpleng hanap buhay. At kapalit nun ay nakakakain pa siya ng masarap na pagkain sa bahay ng kanyang guro. Ganun nga ang naging routine ng bata kada linggo. Mula araw ng Lunes hanggang Biyernes ay papasok siya sa paaralan. Tapos tuwing Sabado at Linggo naman ay tumutulong siya sa bahay ng kanyang guro na si Ma'am Crystal. Kaunting pera lang ang binibigay sa kanya ng guro. Sapat lamang na pambaon ni Eric tuwing papasok sa paaralan.
Pero nangako ang guro na ang ibang bayad na makukuha ni Eric ay ilalagay na lang niya pambayad sa mga school projects ng bata na hindi pa nito nababayaran. Ma'am Cristal, si Miguel po at Eric nagsusuntukan. Natatarantang sabi ni Aya kay Ma'am Cristal isang hapon ng Biyernes. Abala ang guro sa pag-aayos ng kanyang table nang biglang lumapit ang kanyang payat na estudyante sa kanya at nagsumbong. Nanlaki ang mata ng guro. Ano? Nasaan sila? Tanong niya sa bata. Nandoon po sila sa swing, ma'am. Sabi ng bata. Mabilis na kumaripas ng takbo ang guro. Hindi kalayuan ang swing sa kanyang classroom kaya agad niyang nakita ang dalawang bata. Hawak ni Miguel sa leegan ang maduming t-shirt ni Eric. Higit na mataba at malaki si Miguel kumpara sa katawan ni Eric kaya hirap na hirap si Eric na kumawala sa hawak nito. Pilit nitong tinatanggal ang kamay ni Miguel mula sa pagkakakapit pero hindi bumibigay ang matabang bata. Miguel, Eric, tumigil na kayo! Malakas na sabi ni Ma'am Cristal. Takot na lumingon sa kanya si Eric na tila ba nahihiya itong nakita siya ng guro sa ganong sitwasyon. Habang si Miguel naman ay may mayabang na ekspresyon sa muka. Pabalyang binitawan ni Miguel ang pagkakakapit sa leega ni Eric kaya bumagsak ang bata sa lupa. Ngumiwi si Eric nang lumagapak ang kanyang pitan. Halos gusto siyang takbuhin ng guro at tanungin kung ano ang masakit sa kanya. Pero ayaw magpakita ng favoritism ni Ma'am Cristal kaya nanatili siyang nakatingin sa dalawa. Ang maraming bata naman na kanina pa nakapaligid at nakikiusyoso sa dalawang nag-aaway na estudyante ay nag-aabang kung ano ang magiging reaksyon ng guro. Anong nangyari? Bakit kayo nag-aaway? Sinong nagpasimuno nito? Sabi ng guro. Mabilis na itinuro ni Miguel si Eric. Siya, ma'am. Siya ang unang sumuntok sa akin. Sabi ng bata. Tiningnan ni Ma'am Cristal si Eric pero yumuko ito na tila ba nahihiyang salubungin ang tingin ng kanyang guro. Hindi nakakibo si Ma'am Cristal. Bakit Eric? Bakit mo sinuntok si Miguel? Tanong ng guro. Hindi kumibo ang bata. Naglalaro lang kami dito, ma'am, tapos sumali siya sa amin. Tapos noong natatalo na siya ay napikon siya, ma'am, kaya sinuntok niya ako. Dagdag pa ni Miguel. Muling tiningnan ni Ma'am Cristal si Eric. Sa ilang buwan na naging estudyante niya ito ay alam niyang hindi pikuhin ang bata. At sigurado siyang meron pang ibang rason kung bakit napikon ito. Sinong nakakita sa nangyari? Sa halip ay sabi ni Ma'am Cristal sa mga batang nanonood. Lahat ng bata ay nagtaas ng kamay at nagsabing nakita nila ang nangyari. Pero humakbang paharap si Aya. Ma'am, inaasar kasi ni Miguel si Eric na sipsip daw po siya sa inyo. Sabi po ni Miguel nagkakabaon lang sa school si Eric dahil pulupi siya. Sabi ni Aya. Pagkasabi ni Aya nun ay biglang kumagulgol ng iyak si Eric. Si Miguel naman ay masamang tiningnan si Aya. Oo nga, ma'am. Lagi niyang sinasabi kay Eric yon. Sabi niya rin na pati dito sa school namamalimos si Eric. Kwento pa ng isang bata. Mas lumakas pa ang hagulgol ni Eric. Parang nadurog ang puso ng guro nang marinig kung paano umiyak ang pobreng bata pati na ang sunod-sunod na pagsinghot nito. Hindi naman ako pulubi. Nagtatrabaho naman ako kay ma'am kaya niya ako binibigyan ng mga pagkain. Sabi ni Eric habang umiiyak. Mabilis na nagtubig ang mga mata ng guro. Parang hinaplos ng maraming kamay ang kanyang puso ng oras na iyon. Pero pinatatag niya ang kanyang loob. Dahil sa oras na iyon ay kailangang maging patas siya sa pagtugon sa naging away ng dalawang bata. Nilingon ng guro ang mga batang nakapaligid sa kanila. Tapos na ang recess, pumasok na kayo sa mga classrooms nyo. Sabi niya sa mga ito. Unti-unting nagsialisan ang mga bata. At nang makita ng guro na sila na lang ang natitira ay hinarap niya ang dalawa. Kayong dalawa, sumunod kayo sa akin sa office. Sabi niya sa mga ito. Mabilis na sumunod ang dalawa. Pagdating sa opisina ay kinausap ng guro ang dalawang bata. Pinagsabihan niya ang mga ito na hindi dapat nag-aaway at mali ang pagsusuntukan. Pinagsabihan din ni Ma'am Cristal si Miguel na maling tawagin niya si Eric na pulubi. Ipinaliwanag niya sa bata ang sitwasyon ng pamilya ni Eric kung kaya kinailangan ng kaklase na mamasukan at tumulong-tulong sa bahay ng kanyang guro. Pinagsabihan din ng guro si Eric.
Sinabi niya dito na hindi ang pisikal na pananakit ang sagot sa tuwing mapipikon nito. Sumang-ayon ang dalawang bata. Nagsorry si Miguel kay Eric at ganun din si Eric kay Miguel. Panatag ang loob ng guro na naayos niya ang naging away ng dalawang bata. Pero lubos na nagulat ang guro pagsapit ng Lunes dahil ang galit na galit na si Mercedes ang unang bumungad sa kanya sa loob ng kanyang classroom. "Ma'am, bakit naman ganon ang nangyari? Hindi naman makatarungan yon. Nabubuli na pala itong si Miguel tapos siya pa ang pinagsorry niyo kay Eric? Aba, hindi naman pwede yon." Galit na sabi ng ina ni Miguel. Marahan na inilapag ni Ma'am Cristal ang mga gamit niya saka hinarap ang ginang. "Ma'am Mercedes, kumalma po kayo. Nakausap ko na po ang dalawang bata noong Biyernes at nagkaayos na po sila," sabi ng guro. Pero sarkastikong tumawa ang ginang. "Kinausap niyo ma'am o kinampihan niyo si Eric? Alam kong malapit kayo sa bata ma'am pero mali ang ginawa niyo. Sinuntok ni Eric ang anak ko tapos yun lang ang solusyon niyo? Kakausapin niyo lang sila? Eh hindi naman ako makakapayag niyan ma'am," sabi ng ginang na tila ba hindi alintana kung lahat ng kaklase ng anak niya ay nakatingin sa kanila ng mga oras na yon. "Ma'am, wala akong kinampihan sa mga bata. Pareho ko po silang pinagsabihan," sabi ni Ma'am Cristal. Nang oras na yon ay unti-unti na ring numinipis ang pasensya niya para sa ginang na kanyang kaharap. "Ayun na nga ma'am, pinagsabihan mo silang dalawa, samantalang yung anak ko ang nabully. Eh ano bang klase ng pagdidisiplina yan? Kung sino pang biktima ng bullying, siya pang kasama sa napapagalitan. Ano bang klase ng guro kayo?" Natatawang sabi ni Mercedes. Pulang-pulang mukha nito at halos lumabas ang mga ugat nito sa leeg sa sobrang galit. Dahil sa mga salitang binitiwan ng ginang ay para na ring nawalan ng pasensya ang guro. "Ma'am, huwag niyong kwe-questionin ang pagiging guro ko. Wala kayong karapatan," sabi niya pero tumawa si Mercedes. "Walang karapatan? Biktima ng bullying ang anak ko kaya sasabihin ko kung anong gusto ko. Dapat nga sa principal's office tayo nag-uusap eh," pagpipilit ng ginang. Pero umiling ang guro. "Hindi si Miguel ang biktima ng bullying, ma'am. Si Miguel ang nambubuli." Napatigil si Mercedes nang marinig ito. "Kung gusto niyo pong magharap tayo sa principal's office ay ayos lang naman po sa akin. Pero papangunahan ko na kayo na ang anak niyong si Miguel ay nang-verbal bully ng mga kaklase niya. Kaya hindi ko po masisisi ang mga bata kung nilalabanan nila si Miguel. Mali na sinaktan ni Eric si Miguel pero mali din na i-trigger ni Miguel si Eric. Maraming nakakita at nakarinig kung paano tinawag ni Miguel na pulubi si Eric. Kayo po, wala namang problema sa akin kung makakarating ito kay principal." Diretsahang sagot ng guro. Hindi nakakibo si Mercedes. At tila ba doon lang din nito napansin ang mga inosenteng mata ng mga bata na nanonood sa kanila, maging ang ibang mga guro na galing sa kabilang sections. Nang ma-realize ng ginang ang dami ng taong nakakita at nakarinig ng mga sinabi niya, ay padabog nitong tinampot ang shoulder bag sa kataas noong lumabas ng classroom. Nang araw din na iyon ang third periodical exams ng mga bata. At dahil sa nangyaring away sa pagitan ni Miguel at Eric ay nagkaroon ng dahilan ang guro para paglayuin ng pwesto ang dalawa. Kitang-kita ni Ma'am Cristal ang natatarantang ekspresyon ni Miguel nang makitang hindi sila magkatabi ni Eric habang kasalukuyan ng eksamin. Pero sa loob ng guro ay natutuwa siya dahil sa wakas ay lalabas na ang tunay na galing ng mga bata. At hindi nga siya nagkamali dahil bumaba sa pang-apat na pwesto si Miguel dahil sa hindi kataas ang scores nito sa mga eksamin na ginawa nila. Si Eric naman ay tumaas ng pang-anim na pwesto dahil siya muli ang nakakuha ng mga matataas na scores. At idagdag pa na nakapagpasa at nakapagbayad na siya ng projects dahil sa perang kinikita nito sa pagtulong sa maliit na tindahan ng nanay ni Cristal. Natroma kasi si Miguel sa panununtok ni Eric sa kanya, kaya hindi siya nakapag-focus noong exam. Kung hindi sana binuli ni Eric ang anak ko, ay hindi sana bababa ang grades niya. Hay nako, kung sino pa talagang hikaw sa buhay ay sila pang malakas ng loob ng mambuli. Ganyan ang ipinagkakalat ni Mercedes na dahilan kung bakit bumagsak ang honor ng kanyang anak. Sayang nga
Sana pala hindi na lang ako nag-donate ng mga electric fans at pangmeryenda kapag ganyang may mga program dito sa schools. Parang nagsayang lang tuloy ako ng pera, tapos hindi naman pala na-appreciate ng iba. Sabi pa ni Mercedes. Hindi ito direktang sinasabi ng ginang sa harap ni Ma'am Cristal, kaya iniignora na lang ito ng guro. Kahit pa alam niyang siya ang pinapatamaan ng ginang. Ang mahalaga, alam ng guro ang tunay na nangyari sa loob ng kanyang classroom. Di bale, Madam Mercedes, isang grading lang naman bumaba ang grades ni Miguel. Ako, sigurado sa graduation, siya pa rin ang magiging valedictorian. Sabi ng isang magulang kay Mercedes. Lumawak ang ngiti ng ginang. Abay, oo naman. Babawi ang Miguel ko ngayong fourth grading. Siya na ang first honor noong first at second grading, kaya siguradong siya pa rin ang may pinakamataas na grade sa finals. Tapos, siya pa ang may pinakamaraming extracurricular activities, kaya walang duda na siya pa rin ang mananalo. Pagyayabang ni Mercedes. Pero tila ba naglaho lahat ng kayabangan sa katawan ng ginang nang isang Lunes ay may mga dumating na ilang katao sa paaralan at nagkabit ng tarpaulins tungkol sa isang scholarship fund. Hoy mga madam, nakita niyo na ba yung announcement? Yung isang kilalang private school sa syudad, naghahanap ng isang scholar na bata na pag-aaralin nila. Sagot nila lahat, allowance, dorms, uniforms, as in walang babayaran yung bata mula high school hanggang college. Sabi ng nanay ni Simon, isa sa mga estudyante ni Ma'am Cristal at naglibre ng pagkain kay Eric. Nakita ng guro ang interes sa mukha ng mga nanay ng bata. Dahil kung tutuusin ay malaking bawas sa problemang pinansyal kung malalaman mong malilibre ang anak mo sa pag-aaral mula high school hanggang college. Ganun ba? Paano naman daw sila mamimili ng bata para gawing scholar? Dapat automatic na yung batang may pinakamataas na grades ang kukunin nila. Saad ni Mercedes. Base sa ekspresyon ng mukha niya ay kitang-kita ang confidence ng anak niyang si Miguel ang makukuha. Sa tingin ko nga, Madam Mercedes, dapat si Miguel na ang kunin nila. Kasi 'di ba, siya naman talaga ang pinakamatalino sa klase. Hay nako, sigurado na yan, si Miguel ang makukuha dyan. Sabi naman ng isang nanay, kaya lumawak ang ngisi sa mukha ng ginang. Ano ba kayo? Grabe naman kayo sa anak ko. Pero ano pa nga ba, hindi ko naman maitatanggi na nagmana talaga sa akin yung anak kong si Miguel. Sa tingin ko nga, nagsayang lang sila ng pera sa pagpapakapit ng mga tarpaulins. Kasi para saan pa, 'di ba? Dapat dumiretso na sila sa mga guro kung sino ang dapat na kunin nilang scholar. Mayabang na sabi ni Mercedes. Sumang-ayon naman ang mga alipores nitong iba pang mga magulang. Nang matigil sila sa pagkakwentuhan ay doon na lumapit si Ma'am Cristal sa kanila. Hanggang ng oras na iyon ay malamig pa rin ang pakikitungo ni Mercedes sa guro. Kahit pa napatunayan ng anak niya ang nambubuli sa mga kaklase nito, ay masama pa rin ang loob ng ginang na sinuntok ni Eric ang anak niya. Sabi din ng ginang na dapat ay hinayaan ni Cristal na suntukin ni Miguel pabalik sa Eric para maging patas ang laban. Aniya ay doon lang daw mawawala ang sama ng loob niya sa guro. Pero tinawanan lang iyon ni Ma'am Cristal. Naniniwala kasi siya na hindi sagot ang karahasan sa isa pang karahasan. Magandang araw po mga parents. Maraming salamat po sa pagpapaunlak niya na magkaroon tayo ng biglaang meeting. Sa tingin ko po ay aware naman na ang lahat sa malaking tarpaulins na nakadisplay sa harap ng school pero hayaan niyo po akong ipaliwanag iyon sa inyo. Sabi ng guro. Lahat ng magulang ay tila ba nakaabang sa sasabihin ng guro. Pero si Mercedes ay tila bored dahil kinakalikot lang nito ang kanyang cellphone. Maswerte po ang ating paaralan na mabigyan ng pagkakataon na makatanggap ng offer mula sa St. Aurelius Academy o SAA. Alam naman po natin na ang SAA ay isang paaralan na kilala dahil sa mga matatalinong mga mag-aaral nila doon. Ngayon po ay nag-offer sila na gusto nilang kumuha ng isang scholar mula dito sa ating paaralan. Once na makuha po ang anak nyo sa SAA ay sila na ang bahala sa lahat ng mga gastusin ng anak nyo mula high school hanggang college, kasama ng allowance, uniforms at kahit dorms. Sinundot ng isang ginang ang tagiliran ni Mercedes na para bang kinokongratulate na nila ito na si Miguel ang makukuha ng private school na St. Aurelius Academy. Humagikik naman si Mercedes. Ang magiging siste po ng pagpili na magiging scholar ay sa pamamagitan ng written at oral exam sa mga bata.
pagpapatuloy ng mga kristal. Doon na unti-unting nawala ang ngisi at yabang sa mukha ng ginang. Next week Monday gaganapin ang magiging exam ng mga bata. Dahil Lunes pa lang ngayon ay bibigyan sila ng pagkakataon ng school na mag-review para sa nasabing exam. Para naman po sa oral exam, mga personal po mula sa SAA ang mag-i-interview sa mga bata. Doon na tuluyang nawala ang ngisi sa mukha ni Mercedes. Hindi ba't parang sayang lang sa oras yan? Alam naman natin kung sino ang pinakamagaling na bata dito sa school, kaya bakit kailangan pa ng exam at interview? Tanong nito. Desisyon po ng academy kung paano sila mamimili ng bata. Wala po kaming kontrol doon, ma'am. Ang tanging gagawin lang po namin ay aayusin ang seating arrangement ng mga bata base sa kanilang apelido. Dagdag pa ni Ma'am Crystal. Paano po ang magiging seating arrangement ng mga bata, ma'am? Tanong ng nanay ni Aya. Alphabetically arranged po sila sa Monday dahil iyon din po ang kagustuhan ng SAA, sagot ng guro. Umismid si Mercedes at halos gustong tumawa ni Ma'am Crystal. Antonio kasi ang apelyido ni Miguel habang si Eric naman ay Solomon at malabong magkatabi sila sa araw ng eksamin. Mabilis na lumipas ang isang linggo. Naging puspusan ang pagre-review ng mga bata para sa scholarship fund na iniaalok ng mamahaling school. Lahat ng magulang ay nasisilaw sa alok ng St. Aurelius Academy na tulong pinansyal kung sakaling ang anak nila ang makuhang scholar, kaya maging sila ay tumulong sa pagpapareview ng mga bata. At nang sumapit na ang oras ng pagsusulit ay ramdam sa buong paaralan ang takot at kaba ng mga bata kasama na ang kanilang mga magulang. Nang oras na iyon ay hindi lang ang mga bata ang natatense, kundi maging ang mga magulang nila dahil lahat sila ay eager na makuha ang mga anak nila sa scholarship fund ng private school na SAA. 5 oras ang inilaan para sa written exam. Pagkatapos mag-examine ng isang bata ay papapasukin sila sa isang silid kung nasaan ang mga interviewer mula sa SAA. Bibigyan sila ng 10 minutes para ipakilala ang sarili at sumagot sa mga katanungan ng personal. Mabilis lang ang proseso. Pero tila ba katumbas ng 1 taon ang 10 minutes na interview dahil bawat bata na lumalabas ay may ekspresyon na takot at kaba sa muka. Maging si Ma'am Crystal ay kinakabahan sa magiging resulta ng kaganapan ng araw na iyon. Pero ang tanging panalangin ng guro na makuha ang pinaka-deserving na bata para sa scholarship fund. Maraming bata ang gustong mag-aral pero walang pampaaral. Maraming bata ang gustong umasenso pero walang kakayahan sa buhay. Kaya ang inaasam ng guro ng oras na iyon ay mapunta sa tamang kamay ang tulong na inaalok ng St. Aurelius Academy. Sumapit na ang araw ng graduation ng mga bata. Lahat ng guro ay nakabihis ng makulay na Filipiniana at barong. Kitang-kita sa mukha ng bawat isa ang kasiyahan na sa wakas ay isang matagumpay na school year na naman ang natapos. Tila ba lahat ng problema sa paaralan noong unang araw ng pasukan ay parang hangin na dumaan at ngayon ay puro saya at tuwa ang nararamdaman ng bawat isa. Bawat estudyante ay masayang nakaupo sa kanilang upuan, suot ang kanilang mga toga. Sa tabi nila ay ang kanilang mga magulang na bihis at punong-puno ng pagmamalaki ang pakiramdam na sa wakas ay nakapagpag-graduate na sila ng anak sa elementarya. Let us now award the following recognitions for this batch valedictorian, Miguel Antonio of Barangay San Isidro, Rojas City. Sumabog ang malakas na palakpakan para kay Miguel. Taas noo itong umakyat sa entablado kasama si Mercedes para tanggapin ang mga awards para sa bata. Miguel Antonio will receive the following awards: Most Generous, Most Punctual, Boy Scout of the Year, Leader of the Year, Best in Arts, and Best in Music. Bukod sa mga awards na nabanggit ay tumanggap din si Miguel ng trophies dahil sa mga contest na ipanalo nito, bitbit ang pangalan ng paaralan. Sunod namang inawardan ang class salutatorian. First honorable mention, second,
hanggang sa umabot sa pinakahuling bata na nakapasok sa top 10. And for this year's top 10, Erickson Solomon of Barangay Marco, Rojas City. Kasabay ng malakas na palakpakan na sumalubong kay Eric ang pagtulo ng luha ni Ma'am Cristal sa labis na kasiyahan habang pinagmamasdan niya ang bata. Suot ni Eric ang bagong polo shirt at pantalon na iniregalo sa kanya ng kanyang guro. Makintab din ang suot na sapatos nito na pinag-ipunan ng bata mula sa mga sweldong kinikita nito sa pagtulong sa tindahan ng ina ng guro. Sa tabi nito ay ang ina nitong si Aurora. Na bagaman luma ang kasuotan ay mas nanaig ang tuwa, ngiti at pride sa kanyang muka. Mabagal na naglakad ang dalawa papunta sa entablado. Bawat guro ay nakangiti sa payat na bata na hindi mo aakalaing may ibubuga sa patalinuhan. As this year's top 10, Erickson Solomon will receive the following recognitions: Best in Math, Best in Science, Best in English, Best in Filipino, and Best in History. Sunod-sunod na pagpatak ng luha ng ina ni Eric habang isinasabit sa leeg ng anak ang mga medals na natanggap. Hindi lubos maisip ng ginang na kung paanong ang batang pumapasok na tanging kape lang ang laman ng tiyan at walang merienda sa paaralan ay magagawang hakutin ang lahat ng medal na iyon. Masakit para kay Aurora na bagaman ang anak niya ang nakakuha ng pinakamaraming subject ay top 10 lang ito dahil wala itong kakayahan na sumali sa mga extracurricular activities sa paaralan. Pero masaya ang ginang dahil hindi mababanaagan ng inggit na mukha ng kanyang anak na si Erickson. Maliban sa mga awards na natanggap ni Erickson, ay muli natin siyang salubungin na masigabong palakpakan dahil siya ang hinirang ng St. Aurelius Academy ng scholarship grant para sa susunod na school year hanggang sa magtapos siya ng pag-aaral. Si Erickson Solomon ay makakatanggap ng isang gintong medalya at ng isang tropeyo bilang pagkilala sa natamo niyang mataas na scores sa ginanap na written and oral exam ng St. Aurelius Academy sa ating minamahal na paaralan. Ladies and gentlemen, Erickson Solomon, the class top 10 and the new scholar of St. Aurelius Academy. Nagsitayuan lahat ng estudyante bilang pagkilala kay Eric. Si Ma'am Cristal naman ay naiiyak na umakyat sa entablado para ibigay ang recognition sa kanyang estudyante. Pero tuluyan din bumigay ang luha ng guro nang makita ang sunod-sunod na pagtulo ng luha ng kanyang pobreng estudyante na si Eric. "Bakit ka umiiyak? Hindi ka ba masaya?" Tanong ng guro nang malapitan ang bata. Umiling si Eric. "Masayang masaya po ako, ma'am. Akala ko po hindi na ako makakapag-aral pagkatapos ng taong ito. Pero salamat po sa inyo at makakapag-aral ulit ako." Umiiyak na sagot ng bata. Umiling ang guro. Barahan niyang pinunasan ang luha ng bata bago isinuot dito ang gintong medalya at iniabot dito ang malaking tropeyo. "Wala akong kinalaman sa tagumpay mo, anak. Sa'yo lahat yan. Ikaw ang dahilan ng lahat ng iyan. Ikaw ang nag-review, ikaw ang nag-aral. Kaya huwag kang umiyak dahil deserve mo lahat ng ito, Eric. Kaya galingan mo pa, ha?" sabi ni Cristal. Tumango ang bata. Kinamayan din ni Cristal ang nanay ni Eric na si Aurora saka masayang tumayo sa tabi ng bata para sa isang picture taking. Walang mapagsidlan ang kasiyahan ng guro ng oras na iyon. Sa wakas ay natupad na ang kanyang panalangin na mapunta sa kamay ng isang deserving na bata ang scholarship grant ng SAA. Pinagmasdan niya ang buong bulwagan at ang inosenteng mukha ng kanilang mga estudyante. Iyon na ang huling araw na magiging estudyante nila ang mga batang naging parte ng kanilang nakalipas na isang taon ng buhay. Pero para kay Cristal, kasama na ang kanyang mga kasamahan sa trabaho, ay isa iyong hudyat ng mas mahabang pakikibaka ng mga bata sa totoong buhay. Panalangin nila na nawa ay mabitbit ng mga bata ang lahat ng aral mula sa 4 na sulok ng kanilang classroom at madala ito sa totoong buhay. Panalangin din nila na sana ay anumang landas ang kanilang tahakin ay mananatili ang kasiyahan sa mukha at puso ng mga bata at sana ay maging matagumpay silang lahat. At habang hindi pa nangyayari yon, ay matyagang maghihintay si Cristal sa loob ng kanyang classroom sa pagbabalik ng kanyang mga estudyante.
Ang classroom na naging saksi sa lahat ng iyak, pagod, galit at tuwa na naranasan nila bilang isang buong pamilya sa paaralan. At hanggang sa huli, ay anak ang turing niya sa mga batang inosenteng pumapalakpak sa tagumpay ng kanilang kamag-aral na si Eric.